Okay, next guys is meron tayong user table. So sa user table natin, ang purpose nito ay to store all users of the e-commerce platform. Yung customers, sellers, and admin natin. So meron silang dito, meron tayong unique ID, full name, email, password, yung phone number optional siya pero ilalagay natin. Role and timestamp. Okay, so for account creation and last login. So yun yung magre-record kung sino yung nag-login, kung sino yung nag-log out, anong oras, yung mga ganun. So dito, meron tayong create table. Okay? So sa create table natin, ang pangalan ng table will be user. So ang ID natin guys is of course integer yan kasi number naman yung uh, ID. Then meron tayong primary key. So eto yung primary key ngayon natin, yung ID for this table. Then auto increment kasi gusto natin na every time maglalagay tayo ng record, yung system na agad natin yung mag-a-assign ng ID. So incrementation yon, kung 1 yung unang record, 2 naman yung susunod na record and so forth. Ngayon, meron tayong full name. Of course, kukunin natin yung full name kasi nga e-commerce tayo. And then meron tayong varchar, no? So ang limit ng ating varchar ay 100 siya. Not null, ang ibig sabihin ng not null guys is yung full name, hindi siya pwedeng mag-empty. No, kasi kung e-commerce yan, hindi pwedeng walang pangalan, walang full name yung isang user natin or customer. Okay, so naka-not null siya. Email natin, so naka-varchar siya, 100 din yung limitation natin. And mapapansin nyo, unique. So, ibig sabihin, hindi pwedeng magkakapare-pareho yung email ng iba't ibang user natin. So, nakalagay siya unique. So, bawat user dapat meron silang unique email. Then, not null, hindi rin pwedeng maging empty yung email natin. Then, meron tayong password hash. So, ang data type will be varchar 255. And then not null, of course, ang password ay hindi po siya pwede mag-empty. Okay, and next yung phone number natin, varchar siya, so 20. So maximum na yan kasi wala naman number na above 20, mga ganun. Usually yung mga phone number natin will be 11 digits lang. Then meron tayong role dito. And then mapapansin nyo, meron tayong ginamit na query dito na enum. Ang purpose ng enum guys is to limit yung columns natin. So ibig sabihin kung meron kang customer, seller, admin, yun lang yung column ng ating role. So wala nang ibang role. Kasi sa e-commerce, meron lang tatlong role dyan. Yung customer, yung seller, at saka yung admin natin. So yung role na yon ay hindi rin siya pwede mag-empty, kaya naka-not null siya. Okay, para naman dito sa created at date time default current timestamp, sabi niya dito, ang purpose nito is to automatically set the current date and time when a new record is created. So of course guys, kailangan nyo malaman kung kailan na-create yung isang rows natin. So kaya meron tayong date, time, and current timestamp. Ngayon, meron din tayong last login. Ito siya. Ang purpose naman nito is of course, kunin natin yung last login ng isang users natin. It's either customer man yan, sellers, or admin. So, kinukuha din natin yon. Okay, so sabi nga dito, can be updated to track the last login time of the user. Okay, so yan yung mga kakailanganin natin para sa users table po natin.